ang nagtatanggol sa kasamaan. Ang nagtatanggol sa kasamaan ay kakambal ng sinungaling. Sapagkat anong katotohanan ang sa ginagawang masama, kung gayong ito ay nagpapanggapang mabuti raw. At kung pag-aaralan nating mabuti ang kahit kasaysayan ng ating mundo, makikita nating hindi bumubuti ang mga tao. Bagkus ay mas dumarami pa ang mga masasama. Habang lumalaon pa nga ay nagiging normal na sa mga tao ang paggawa ng kasamaan. Walang kahihiyan na nilang sinisira ang kahit kabutihan ng ibang tao upang palabasing sila ang tama at mabuti, na sa gawa nilang labis na panlalamang ay hindi na nga nila maramdaman ang sama-sama nilang ginagawa. Napaniwala na nila ang kanilang sarili sa kahit kanila ring kasinungalingan, na ang masamang pagkatao nila ay naging mabuti na rin para sa kanila. Hindi na nila nararamdaman ang kahit galit ng mga tao sa kanila, sapagkat binulag na sila ng mga kasamahang nagpapakasama na rin. Wala na ang katwiran ng sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Wala na ang pagtitiis ng sakripisyong para sa ikabubuti ng kapwang naghihirap at naghihikaho sa buhay. Binihag na sila ng kanilang kapangyarihan at kayamanan, na kahit kanilang pamilya ay nahawa na rin ng kasamaang tulad sa hindi mapigilang daloy ng tubig na nagsasanga-sanga. At nang malaon ay nagmistulan na silang Diyos ng kanilang nasasakupan. Ayaw nang bumaba, pagkat nandidiri na sa mga taong nasa ibaba. Hanggang kailan pa kaya sila mananaig? Kung lalo't kinakampihan pa sila ng kahit mga simbahang nakikinabang rin mula sa kanilang masamang gawain. Sa lahat nga ng ito, ay ano ang silbi pa ng kahit simbahang iyon, kung sila na dapat ay tagapangaral at tagapagpatupad ng pag-ibig ng Diyos, ang gawa ng pagpapatawad at pagpapakumbaba sa ngalan ng Panginoon, sila pa ang mapanghusga at mapagbintang, kakampi rin ng mga nagpakasama. Ito ang bangis at kapangyarihan ng pera. Sinong makatatalo sa kanila na namumuhunan ng napakaraming perang ninakaw rin nila? Dahil sa limpak-limpak na perang pinangahawakan nila, nababayaran nila ang mga masasamang tao upang ipagtanggol ang kanila ring kasamaang ginagawa. Nagraramayan sila na silang mga naging kawatan ng bayan. Silang nasa katungkulan at kapangyarihan ay nagmamalabis na para bang nagpaka-Diyos sila. Sila na mismo ang bumabaluktot sa mga batas upang pumanig sa kanila ring kabuktutan. Nagkampi-kampi silang gumawa ng ganito. Nagpakamanhid na mula sa isinisigaw ng kabutihan. Gayon naman sa mga kalaban ng mga taong masasama, ay umaasa rin silang sa tingin nila ay mas makabubuti sila para sa bayan. Mabuti rin man ang kanilang hangarin, ngunit hanggang kailan ang kabutihang gagawin nila? Paano kung sila naman ang matukso ng kapangyarihan at yaman? Paano kung ang iba sa kanila ay naghahangad rin lang ng kapangyarihan? Sino ang sa kanila naman ay lalaban at magsasabing sila ay nagtatanggol rin para sa bayan? Kapag ganito ay nagpapaikot-ikot lang tayo. Mga kapatid, kailangang maunawaan natin na sa lahat ng mga kaganapang ito sa buhay natin ay tayo ang tunay na gumagawa lang. Hindi ang Diyos na mabuti, sapagkat siya ay hindi pumipili ng kinakampihan pa. Tayo ng mga tao ang nagdadala ng sa ating sarili sa kung saan at ano ang ating patutunguhan. Huwag na nating idamay pa at gamitin ang Diyos para sa sariling kagustuhan. Sapagkat kung totoong naniniwala tayo na ang Diyos ay mabuti, mapagpatawad at hindi nababayaran ng yaman at pera, sumunod tayo sa kanyang halimbawa ng paggawa sa pag-ibig. Gawin na natin at huwag na siyang isama pa sa ating makasariling panalangin, na nagpapanggap pa na kunwari para sa bayan at sa mga mahihirap. Gumawa na lang tayo ng naaayon sa ibinubulong ng ating mabuting konsensya. Gawin na, sapagkat kasaysayan ang huhusga sa atin, hindi ang Diyos. At sakaling maamin natin
Na tayo na nga ang gumagawa ng lahat ng ito, makatotohanan nating tanggapin na hindi ang Diyos, kundi ay tayo na ang totoong may kagagawa ng lahat. Sa ganito ay maging mapagmatyag tayo sa ating sariling ginagawa. Hindi na nagdadahilan at sasabihin pang pinahihintulutan ito ng Diyos sapagkat mayroon siyang mabuting plano para sa atin. Ano ba naman tayo, kapatid? Tayo ang tunay na nagpaplano at gumagawa ng sa ating sariling kagustuhan. Hindi na dapat idinadamay pa ang Diyos. Nabulag na kasi tayo ng maling kultura at paniniwala na ang Panginoong Hesus ay magbabalik para sa ating lahat upang maghukom at magsaayos ng lahat. Walang ganoon, kapatid. Ang kabuuang sinasabi ng Biblia na pangako ng Panginoon ay pangakong para sa kanila noon. Sa kanila ipinangakong matutupad lahat sa henerasyong iyon, hindi sa atin kaya sa kanila at sa kanilang panahon natupad. Na kung magpapatuloy tayong aasa sa maling aral ng mga taong nagpapanggap na sila ay mga apostol pa rin ng Diyos, maghihintay nga tayo sa walang katapusang panahon ng paghihintay, sapagkat hindi na darating. Dahilan ng pag-angkin ng tao sa mga sulat, inari nating sa atin ipinangako at tayo ang kausap ng Biblia. Kaya maling-mali tayo. Hindi pa ba tayo nagtataka kung bakit sa Biblia ay mabilis na natutupad sa kanila ang mga pangako ng Diyos? Na kapag humiling sila ng kagalingan sa sakit, ay agad silang gumagaling. At kung manalangin para mabuhay ang mga patay, ay agad na bumabangon at nabubuhay na muli. Gayon rin kung sumusuway at gumagawa ng kasamaan, ay mabilis na tumatanggap ng kaparusahan, kahit nang sa kamatayan agad. Hindi ba't ganoon ang nangyari kina Ananias at Safira? Nang dahil nga sa pamumursyento mula sa pinagbentahang lupa na kahit sa kanila pa, nagsinungaling sila na naging sanhi ng kanilang kamatayan ng mga oras ring iyon. Dahilan ng sa pagre-rebuke sa kanila ni Apostol Pedro ng mga oras ring iyon, ay bumagsak sila at nangamatay na bigla. Narito ang kwento sa Acts chapter 5, verse 1 to 11. Now a man named Ananias, together with his wife Sapphira, also sold a piece of property. With his wife's full knowledge he kept back part of the money for himself, but brought the rest and put it at the apostles' feet. Then Peter said, Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received for the land? Didn't it belong to you before it was sold? And after it was sold, wasn't the money at your disposal? What made you think of doing such a thing? You have not lied just to human beings but to God. When Ananias heard this, he fell down and died. And great fear seized all who heard what had happened. Then some young men came forward, wrapped up his body, and carried him out and buried him. About 3 hours later his wife came in, not knowing what had happened. Peter asked her, Tell me, is this the price you and Ananias got for the land? Yes, she said, that is the price. Peter said to her, How could you conspire to test the Spirit of the Lord? Listen. The feet of the men who buried your husband are at the door, and they will carry you out also. At that moment she fell down at his feet and died. Then the young men came in, and finding her dead, carried her out and buried her beside her husband. Great fear seized the whole church and all who heard about these events. Kung ang ganito ay nangyayari pa rin sa panahon ngayon, hindi ba't dapat na napakarami ng biglang bumabagsak at nagkakamatay na lang? Lalo na't kung tunay na may pangangailangan pa sa mga pastor at pari ngayon na tumatayong apostol pa raw ng Diyos. Di ba dapat ay napakarami na ang nagkakamatay at bigla na lang bumabagsak dahil sa kanilang pagre-rebuke? Naku, mauubos sa mga kawatan na tumatanggap ng mga maleta. Mauubos kahit silang mga pari at pastor na tumatanggap rin ng suhol. Hindi na nga kasi para sa atin ang ganito. Nasa atin na ngayon ang pagpapasya mula sa kalayaang naibigay na ng Diyos mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Paano?
Nang ganaping masirang lubos ang templo sa Jerusalem, ay katapusan na rin ng mga batas ni Moses na siya ring batas ng Israel noon. At sa pagtatapos ng batas ay ang kalayaan na ng lahat na makagawa sa kabutihan. Kalayaang magpasya para sa pagpapatawad sa halip na pagpaparusa. Pagpapasya sa kung ano ang nararapat na gagawin para sa bawat sitwasyong inilalahad ng pagkakataon. Para sa ikabubuti ng kapwa at hindi ng sarili lang. At dahil sa ginawang pagtutubos ng Panginoong Hesus sa kasalanan ng unang Adam, bilang huling Adam naman ay naipagkaloob ang bagong kapanganakan sa Espiritu ng Diyos, upang sa pamamagitan ng mabuting konsensya na nasa atin na ang bulong ng banal na Espiritu ay makagawa na tayo ng pag-iwas sa gawang kasamaan sa kapwa at ang dapat na pakikinig natin at pagsunod sa ibinubulong na kabutihan ng ating konsensya. Ito na ang ating ganap na katungkulan para sa bawat kapatid. Sapagkat sa mga nagsisikap na makasunod, sa atin ay ang pangako ng pagpapatuloy ng buhay naman sa Espiritu. Kapiling ang Diyos sa walang hanggang panahon. Samantalang silang nagtatanggol sa kasamaan, sa mga nagpapakasama ay ang pagtatapos ng buhay, ang pagkakahiwalay na sa Diyos. Sa kanila ay natapos na, wala na. Ito na ang oras ng huling pag-ani ng sa ating mga naitanim.